Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay gagawa ng kalandisuin na pabilog po ang kanyang frame. Tara, samahan niyo po ako kung paano ko po ginawa. Ito po, gagawa po tayo ng dalawang bilog po para sa frame ng ating kalan. Ayan po, pagkatapos po ay magputol po tayo ng 5 pirasong ground bar para po sa pinaka-pista ng ating frame. Ayan. Ito na po. Napakatibay po ng ginamit ko dahil ground bar po ito mga kapatid. Ayan. Sukatin po natin ang pantay para pantay po yung 5 pirasong piston ng ating kalan mga kapatid. Ayan. I-welding po natin ng maayos para matibay po mga kapatid. Ayan. Gandahan lang po natin ang welding mga kapatid para sure na matibay yung ating kalan. Ayan po. Ito po, gandahan lang natin ang welding para matibay at heavy duty po yung ating kalan. Ayan po mga kapatid. Isunod naman po natin yung 5 pirasong patungan ng ating kaldero. Ayan. Ayan, kailangan po pantay yung ating pagkaka-welding para hindi po pangit tingnan, kaaya-aya po mga kapatid. Ayan. Ilagay po muna natin yung pinakapa ng ating kalan para hindi po basta-basta matumba yung ating kalan. Nagbaluktot po mga kapatid ng ground bar. Ayan. Para matibay po at saka kaaya-aya tingnan yung ating kalan. Ayan po. Ito na rin po isunod natin na mayroon tayong 5 pinutol para sa patungan ng kaldero. Ayan. I-full weld po natin mga kapatid para hindi basta-basta mapiglas at saka matibay po yung ating kalan. Ayan po. Ito na po. Silipin natin kung pantay po mga kapatid. Ayan. Kailangan po natin baluktutin mga kapatid yung patungan ng ating kaldero para pag gumamit po tayo ng kawali na patulis yung kanyang puwitan ay akong alam po doon sa patungan ng ating kaldero. Ayan po. Gumamit po ako mga kapatid ng binder. Ayan, DIY binder yung ginamit ko mga kapatid para hindi mahirap magbaluktot. Ayan. Ayan na po. Isunod naman po nating sukatin yung ating kaldero para matanaw po natin na pantay po sa puwitan ng ating kaldero. Yung binaluktot natin na kalan plate. Ayan po. Magputol na rin po tayo ng bakal na 5 piraso para po sa chamber. Ayan po. Ito po yung pinaka-bracket ng ating chamber. Maglagay po muna tayo ng plancha sa harapan niya para pantay po. Ayan. Ilagay na rin po natin yung bakal po na pagpatungan ng ating chamber mga kapatid. Ayan po. Ito na po. Mixture lang natin mga kapatid na matibay po yung pagkaka-welding natin para matibay yung ating kalan. Ayan. Ito na po yung ating chamber anti-liyab. Isita po natin para magitna po natin ng maayos. Diretso po yung ating chamber. Ito na rin po yung tangke natin. Gumamit tayo ng tubular. Ayan po. Lagyan po natin ng design na pabilog sa kanto po para maganda po tingnan yung ating tangke. Ayan mga kapatid. Guhitan po muna natin. Ayan.
Pagkatapos po ay kakatingin na rin po natin yung ginuhit natin na design para bumilog po yung ating tangke. Ayan po. Ito na po mga kapatid, nabilog ko na po yung kanyang kanto. Ayan. Pukpukin lang po natin mga kapatid para bumilog po sa kanto ng ating kalan. Para maganda po tingnan yung ating tangke ng kalan. Isusunod na rin po natin mga kapatid, i-welding yung cover po ng ating tangke sa gilid mga kapatid. Gumamit din po ako mga kapatid ng plancha po na kasing sukat po sa gilid ng ating tangke mga kapatid. Ayan po. I-full weld natin ng maayos mga kapatid. Gumamit po tayo ng stainless na welding para hindi basta-basta tumagas yung ating tangke. Ayan po. Stainless po yung ginamit ko mga kapatid para maganda po yung pagkaka-welding. Isunod naman po natin yung kanyang coupling. Ito po yung lagayan ng ating langis. Ayan. Weldingin po natin ng maayos para hindi po basta-basta tumagas yung ating use oil. Ito na po, natapos ko na po yung ating ginawang kalan. Subukan po nating i-testing. Tanggalin nyo lang po yung kanyang anti-layab po na stainless. Ayan, lalagyan ko na rin po ng langis. Ang susunod po ay lagyan po natin ng tissue para po pandinga sa ating kalan. Ayan po mga kapatid. Maganda po pandingas yung tissue dahil mabilis masindihan. Gumamit tayo ng lighter mga kapatid na mahaba para hindi po tayo mapaso. Ayan po. Painitin lang po natin mga kapatid ng 3 to 5 minutes yung ating kalan. Huwag po muna natin buksan yung kanyang blower para hindi basta-basta lumamig yung kanyang chamber. Pag mainit na po yung ating kalan, pwede na po natin buksan yung kanyang blower. Ayan po. Pihitin lang po natin yung ating blower speed controller. Ayan, dahan-dahan lang po. Huwag nyo po munang lakasan para uminit lalo yung kanyang chamber mga kapatid. Ayan. Pag okay na po, pag kulay blue na po, pwede nyo pong ilagay ang kanyang takip, yung anti-layab para safe gamitin mga kapatid in case po na umapaw. Ayan na po. Mainit na po yung ating chamber. Ayan. Bluish na po yung kanyang apoy. Kailan po mainit yung kanyang chamber. Gumamit po tayo mga kapatid ng long nose o kaya pliers mga kapatid. Plier po, ayan. Para hindi basta-basta mapaso yung ating kamay. Ayan po. Huwag nating hawakan mga kapatid para hindi po tayo mapaso. Ayan. Buksan na po natin ng bahagya yung kanyang use oil mga kapatid. Patak-patak lang po. Para hindi malunod po yung ating kalan. Ayan na po, lumabas na po yung kanyang apoy. Magluto na po tayo mga kapatid. Ayan. Ayan na po. Kulay blue po yung kanyang apoy. Kulay blue at saka puti mga kapatid. Hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Ayan. Kumulo na po yung niluto natin. Ayan. Napakaganda ng apoy mga kapatid. Sarap gumamit nito mga kapatid dahil tipid po sa panggatong. Use oil po. Napakamura po ng use oil natin mga kapatid. Patapo na po yung iba. Mga binibigay na lang po. Pwede po tayo humingi sa kapitbahay ng use oil. Ayan. Kumulo na po yung niluto natin mga kapatid. Ito po ay testing lang po muna para hindi po sayang yung ating pintura. Ayan. Ganito po ako pag gumawa. Testing muna bago pintura dahil sayang po pag pinturahan muna bago testing. Masusunog po yung ating pintura para makatipid po tayo mga kapatid. Ayan, luto na po yung niluluto natin mga kapatid na peanut. Ayan po. Bago nyo po patayin yung kalan i-off nyo lang po yung barbola ng langis para maubos yung langis sa chamber mga kapatid. Ayan. Ayan mga kapatid. Ito na po yung apoy ng ating kalan. Shout out nga pala sa mga baguhang nanonood, sa mga datihang nanonood na ng aking gawa. Shout out din po.
Ayan, sa muli po mga kapatid, sana po may natutunan po kayo sa paggawa ng kalan sa mga gustong matuto. Ayan, pagkakataon nyo na po mga kapatid. Hindi pa po tayo tapos mga kapatid, meron pa po akong i-demo sa inyo yung finished product po ng ating kalan. Ayan na po yung ating kalan mga kapatid, natapos ko na po, napinturahan ko na rin po. Ito po yung kanyang blower speed controller, pwede nyo po hinaan, pwede lakasan. Ito na rin po yung kalan blower ng ating gawa. Ayan. Ito po yung tangke ng ating kalan. Matibay po ito mga kapatid dahil bakal po ito. Ito po yung pinakalagayan ng ating use oil. Ayan po. Ayan, ito po yung pinaka-valve. Isarado nyo lang, buksan. Ayan, napakatibay ng ating barbula mga kapatid. Dito na rin po tayo mga kapatid sa anti-liyab po. Stainless po yung gamit ko para hindi basta-basta malusaw at saka matibay po yung ating anti-liyab. Ayan po. Ito na po yung ating burner. Ayan, ito po yung mga sukat ng ating ginamit na drill bit at saka mga bilang po ng butas para blow flame po yung apoy. Ayan po mga kapatid. Sundan nyo lang po mga kapatid para maganda po yung kalabasan. Ito po yung luglug mga kapatid. Gagalawin nyo lang po ito in case po na humina yung kanyang apoy para lumakas lalo mga kapatid. Ikot-ikotin nyo lang po ganyan. Ayan. Ayan, ibalik na natin mga kapatid yung kanyang takip. Sana po may natutunan po kayo sa tutorial na ito. Sana po huwag kayong magsawa sa mga gawa ko po. Sa mga gustong matutong gumawa, pagkakataon nyo na po mga kapatid. Sa muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa walang sawang sumuporta sa mga video ko po. Maraming salamat po. Mag-comment lang po kayo mga kapatid kung meron po kayong katanungan para masagot ko po ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. God bless, God bless, God bless.